Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pagsama. Ito pong pagsama ni Senadora Amy Marcos dito po sa Vice President natin. Dito po sa The Hague, mga katambay. Nasa The Hague na po sila sa Netherlands, sa ICC. Komentuhan po natin mga katambay kung bakit po siya sumama. Pakinggan po natin ang balita mga katambay. Nasa the Netherlands na sila Vice President Sara Duterte kasama ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Sa larawang ibinahagi ng senadora, makikita ang pagdating nila ng vice-presidente sa airport sa the Netherlands matapos ang kanilang pagbisita sa Qatar. Sa isa pa ang hiwalay na post, makikita rin na kasama ng Senator Amy sa larawan ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Sa captions ng senadora, nagpasalamat ito kay Attorney Kaufman at nangakong magtutulungan para maiuwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Yan po mga tambay, komentuhan po natin yung sinasabing nangako daw po. Ayon po sa kanyang caption, mga tambay, nangako daw po ang Senadora Amy Marcos na maipagtulungan daw po para maiuwi ang ating dating Pangulong Duterte. Sana po maghugas kamay na po siya. Maghugas kamay na po at magsisi at talagang sabihin na po ang katotohanan. Dahil kung hindi niya po gagawin to, ay talagang lubusan na pong kamumuhian at isusukan na po ang kanilang lahi. Ang kalahi-lahian po yun nila, di umano, ang pamilya po nila sa pagiging, taksil, hudas ng bayan mga tambay, lalo-lalo sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Sa kabila ng ginawa sa kanilang kabutihan, ay talagang pinulitika pa nila ng sobra. Pag-upo pa lang halos, hindi pa natatapos ang 2022, ay inumpisahan na po nila ang pamumulitika rito mga katambay. At sana rin po aminin na po ng Senadora Amy Marcos na ang kanyang kapatid talaga ay gumagamit ng pulburon. Aminin niya na po para po matapos na po ang problema at kalbaryo ng mga Pilipino at maibangon na muli ang ating bansa. Sabihin niya na po ang totoo. Huwag na po niyang pagtakpan para po maibangon niya ang lahi nila. Kung bulok ang kanyang kapatid, para yung sarili naman niya, maitangi niya na hindi kasama ro sa bulok. Di po ba? Hindi naman po yung kabulukan ng kanyang kapatid ay kabulukan niya rin. Ngayon, kung hindi po siya gumagamit ng pulburon at yung kapatid niya ay gumagamit ng pulburon, hindi naman niya kasalanan yung paggamit ng pulburon ng kapatid niya. Iba siya. Kaya kung talagang siya lilinisin niya ang kanyang pagkatao, ang kanilang lahi, hanggat maaga pa sabihin niya na lahat ng nalalaman niya at ang alam niya. Di po ba? Dahil sa isang pamilya, nangyayari po talaga yon. Di po ba? Lalo kung naliligaw ng landas ang kapatid mo. Lalo dito dahil nga matagal na panahon ng problema ng bansa at ng buong mundo ang pulburon. Napakarami pong gumagamit talaga niyan. Kahit po sikat na tao, mga celebrity. Di po ba? Gumagamit po niyan at napapariwara ang buhay kahit gaano ka pa kayaman. Di po ba? Kung nagmamahal ka, Senadora Amy Marcos, kung mahal mo ang Pilipino at mahal mo ang bansa, nakikita mo naman kung paano patakbuhin ang ating bansa ngayon. Sobrang pamulitika, korupsyon at wala po sa direksyon ng bansa ngayon. Di po ba? Halos lahat ngayon magmula sa baba hanggang taas. May issue ng korupsyon, Senadora. Wala ka bang awa sa mga Pilipino naghihirap? Huwag mo na yung pagtakpan, pakiusap ng taong bayan, Senadora. Huwag mo na pagtakpan ng kapatid mo. Di po ba? Para matapos na ang lahat. Dahil alam naman po ng buong mundo kung ano ang ginawa ng inyong kapatid. Lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte. Kidnapping kayo mismo. Dahil malaking tulong po yan. Lalong-lalo kung sasabihin nyo ang totoo. Diyan po. Sabihin nyo lahat ng totoo, pati ang report. Sabihin nyo ang report na ginawa nyo sa Senado na talagang ang lumabas sa inyong report ay kidnapping. At sabihin nyo rin dyan para maipresenta sa ICC
Mismo kayo, paniniwalaan kayo ng ICC. Hindi lang yung investigasyon nyo po sa Senado ang dapat pong malaman ng ICC, pati po yung pagkatao ng inyong kapatid. Madi-dismiss po yan, yung kaso na yan. Dahil unang-una, pamumuliti ka, tapos yung nagpadala pa mismo ay may bisyo na pulburon. Tapos na po yan. Di po ba? Yan po ang nararapat para po patawarin kayo ng taong bayan. Di ba? At makagawa naman kayo ng kabutihan para sa mga Pilipino. Di po ba? Paano mo maibabangon ng lahi mo niyan, Senadora Amy Marcos? Kung yung tatay mo, napatawad na nga ang lahi nyo sa pagiging diktador, martial law. Di ba? At sa napakaraming ilgatin, tagong yaman, money laundering. Di po ba? Nakakalimutan na nga ng Pilipino yan. Yung isang damukal nyong ginawa sa Pilipinas. Di po ba ng lahi ninyo, lalong-lalo ng tatay mo yata, pagiging diktador sa napakatagal na panahon, more than 20 years, naghari kayo sa Pilipinas, sa dami ng kayamanan, 18 account pa yata ang meron kayo sa buong mundo. At lahat merong tagong yaman yata. Di po ba? Hindi na nga dyan yumayaw-yaw ang ating mga kababayan. Di po ba? Dahil malaking tulong din sana sa ating bansa yung kayamanan na yan, lalo-lalo yung mga ginto. Di po ba? Gumawa naman po kayo ng tama para sa Pilipino at lalong-lalo sa tumulong po sa inyo. Mahiya naman kayo sa pamilya Duterte, Senadora. Hindi po makukuha ang Pilipino at hindi po makukuha sa inyong mga statement lamang ang gusto nyong pagtulong. Kung talagang gusto nyong makatulong sa dating Pangulong Duterte, magsabi na po kayo ng totoo. Sabihin nyo na po lahat ng nalalaman nyo at lahat ng sikreto ng inyong kapatid. Di po ba? Nang maplansya na lahat at matigil na ang kabalbalan, lalong-lalo ng mga appointee sa mga gabinete, yung mga na-appoint dyan, na grabing hawakan ng posisyon, na akala mo sila yung mga halal ng bayan. Grabe. Lalong-lalo ang ating PNP ngayon at ang ating sandatahang lakas, ang mga may estrelya sa balikat. Grabe. At hindi ba kayo naawa sa mga Pilipino, Senadora Amy Marcos? Yung pera ng taxpayer, hindi po ba kayo naawa na walang pinupuntahan maliban po sa mga politiko yata, ang mga pera ng taong bayan, ng taxpayer? Napupunta lang sa bulsa ng mga korap na mga politiko yata sa ating bansa. Panahon na po yan. Maiksi lang po ang buhay. Maiksi lang po, Senadora Amy Marcos, at kayo po may edad na rin. Panahon na po para itama nyo po ang mga mali. Lalong-lalo na ang bisyo ng inyong kapatid. Di po ba? Hindi po kailangan ng Pilipinas na ang presidente ay gumagamit ng pulburon. Kaya nagkakandaleche-leche po ang bansa. Dahil sa alam naman po yata ninyo ang karakas ng inyong kapatid, pero pinipilit pa rin ninyo na maging Pangulo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kaming Pangulo na katulad ng inyong kapatid. Di po ba? Kaya yung pagkakamali nyo po, kayo po ang magtama dahil kayo po ang nag-endorso at talagang niligawan nyo ang pamilya Duterte para sabihin ng inyong kapatid ay napakagaling na pinuno kung ito'y mahalal na Pangulo. Nahalal nga po naging magaling ba? Magaling lang po maglingkod ang inyong kapatid. Saan? Sa mga oligarko yata, sa mga kaliwang grupo yata, at sa mga korap na politiko yata. Di po ba? Diyan yata magaling at siyempre sa mga narco-politics, sa mga drug lord din kaya, sa mga smuggler. Diyan magagaling maglingkod ang inyong kapatid kaya. At nakita naman ng Pilipino 3 taon. Walang direksyon ang ating bansa. Tapusin nyo na ito, Senadora Amy Marcos. Kawawa ang Pilipino. Napakaraming pera na naaaksaya na walang pinatutunguhan. Katulad po niyan. Gaano kalaking pera po ang ibinigay dyan sa ICC para po yan kumilos at gumalaw. Hindi kaya pera ng taong bayan ang inuubos ng iyong kapatid? Hindi ba kayo nakukonsensya, Senadora Amy Marcos, kung totoo man lahat yan? Pinagpawisan ng taong bayan para lang ibuwis sa gobyerno na ang gobyerno sana ay makatulong sa mga mamamayan, lalo-lalo sa problema ng bansa sa kahirapan at kawalan ng trabaho.
at napakamamahal na gastusin at bayarin namin? Samantalang kayo isang damukal na kayamanan nyo sa Pilipinas at sa labas ng bansa ay may kayamanan kayo. Gumawa naman po kayo ng kabutihan. Yung sinasabi nga po natin, maiksi lang ang buhay, Senadora. Isa lang ang buhay natin. Gawin na natin itong tama. Makabuluhan. Bigyan natin ng napakaganda ang ating kawakasan sa mundong ito. Magkaroon tayo ng kabutihang legasiya bilang isang mamamayan at isang Pilipino at isang politiko. Di po ba? Hindi. Lahat po ay may hangganan. Napakasakit po na mangyari po sa inyong pamilya pagka ito po ay pinagpatuloy nyo po ng pinagpatuloy na konsintihin ng inyong kapatid. Lalo po mababaon ang inyong kalahi-lahian. Isusumpa po ito ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino, kamumuhian ang inyong lahi. Lahi ng mga diktador at lahi ng mga pulburon at lahi ng mga hudas at traidor. Tingnan nyo po yun. Nadadagdagan na hindi magandang salita. Ang inyong lahi, yan ba ang gusto nyo? Na ipamana sa inyong mga kaapu-apuhan at kalahi-lahian yung history ninyo? Imbis na baguhin ang history ninyo sa pagiging diktador, di ba? Pagiging korap, mamamatay tao, ang history. Pero dinadagdagan pa ng inyong kapatid. Wakasan nyo na po ito, Senadora, hanggat maaari po. Nasa kamay nyo na po. Yung kung totoo man sa puso nyo na gusto nyo makatulong sa Pilipino at dating Pangulong Duterte, ibulgar nyo na po lahat. Sabihin nyo na po lahat. Diyan mismo kay Attorney Kapman at sa dating Pangulong Duterte. At para po ito, mapatunayan ng buong mundo at hindi lang ang ICC na talagang ang inyong kapatid ay talagang hindi pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Dahil dito sa kanya karga-karga na sinasabing pulburon at pagiging weak. Di po ba mga kabayan? Kaya po, panahon na ito. Magsisi na po at baguhin nyo na po, Senadora Amy Marcos. Yung sinasabi nga po natin, hindi na po kayo bata. Gumawa na po kayo ng tama. Baguhin nyo na po. Baguhin nyo na po ang history ng inyong pamilya. Huwag nyo na pong dagdagan ang history ninyo. Kabutihan naman po. Mas maganda po ang history ng kabutihan. Mahirap pong kalimutan ang kabutihan. Kisa po kinamumuhian ka. Pag kinamumuhian ka, wala ka ng mukhang iyaharap sa kapwa mo. Dahil lang sa pera, kailanman ay hindi mo madadala yan. Yang pera, ginto na iniipon ninyo, hindi nyo madadala yan sa paroroonan po ninyo. Pero yung kabutihan, napakaganda po yan. Meron po kabutihan din kapalit yan, Senadora. Sana yung binabalita at sinasabi po ninyo ay maging makatotohanan at hindi lang po ito sa salita, Senadora Amy Marcos. Huwag lang po sa release statement. Gawin nyo po, ora mismo, para ang taong bayan, kahit papaano, mapatawad pa hanggat maaga ang inyong kalahi-lahian. Di po ba mga kabayan? Kaya sana po, isama rin po natin sa dasal at panalangin na makonsensya po ng lubusan ang Senadora Amy Marcos at sabihin na po niya ang katotohanan, ang lahat-lahat tungkol po sa kanyang pamilya at lalong-lalo po sa kanyang kapatid, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa mga tumatangkilik po sa ating maliit na programa o channel. At thank you rin po sa ating mga subscribers, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Bali, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888,
Thank you po sa inyo po. Thank you po at ingatan nawa po kayo mga kababayan. Maraming salamat po sa biyaya na pinagkakalob. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin. Huwag po natin kalimutan na isama po sa panalangin at dasal ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na sana po ay makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. At isama na rin po natin sa dasal ang Senadora Amy Marcos na makonsensya na po siya at sabihin niya na po ang katotohanan. Lahat-lahat po ang katotohanan tungkol po sa kanyang kapatid, mga kababayan. Isama po natin sa dasal ng makonsensya po sana, mga kababayan. At tayo rin po, ingat-ingat po mga kababayan. Sa muli po, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.